Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ng isang malungkot na pangyayari. Sana hindi na maulit ito. Hindi magandang gawain. Nagkakasakitan na dahil sa nangyari kay pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito, post ni Teo Moreno. Isinare niya ang post ni MP Miko Pugay. Ito, title sa caption, lalaki gikulata, human misinggit, og I love BBM. Binugbog po ang isa nating kababayan. Kagabi ko pa ito na nalaman, no? Kasi gipost ng taga Cagayan de Oro. Nangyari ang pagbugbog, pagkulata, March 11 nata ng gabi. Mayroong small gathering ng mga DDS sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City. At itong lalaki na ito lumapit at sumigaw lang ng I love BBM sa bugso ng damdamin ng mga Duterte supporters sa Gaston Park. Ito, binugbog nila, kinulata at kawawa naman ay. So sana hindi na ito maulit na pangyayari. Pareha silang kamali. Una, ang lalaki, dapat sana may konting respeto lang ba na maka-BBM siya. Kaya lang, wrong timing yung lugar kung nasaan siya. Galit pa o nalulungkot. Alam mo yung emosyon ng tao. Uminit siguro ang tenga ng mga DDS supporter sa Cagayan de Oro City. Para bang pakiramdam nila siguro lalong inaapi kaya yun, hindi na So, kung hindi sana sumigaw itong lalaki ng I love BBM doon sa malapit sa crowd, hindi sana nangyari ito. So, may pagkukulang itong lalaki, may pagkukulang din itong mga nangulata. Hindi maganda yon. I do not recommend. Huwag sana tayong gagawa ng ganito. Pakinggan natin yung mensahe ni Mayor Baste. Huwag tayong gagawa ng kaguluhan. Yung mga nananawagan na ng people power, ayaw ni Mayor Baste. Kasi kung mag-people power, baka daw yun ang gamiting dahilan para mag-declare ng martial law ang administrasyon at hindi na matutuloy ang eleksyon. Kaya agree ako doon sa mensahe ni Mayor Baste na kalmado lang tayo, huwag tayong padadala sa emosyon, huwag tayong papasok sa patibong. Baka patibong lang daw ito. Ginawa nila para mag-react ang taong bayan, may kaguluhan. At kung may kaguluhan na, yun na, baka i-declare na ang martial law. So, ulitin na sana hindi na maulit ito. Huwag tayong gagawa ng karahasan. Ang ating Pangulong Duterte, relax lang siya doon. Although, nahirapan din siya dahil matanda na. But sabi niya, okay lang ako. Don't worry, sabi niya yung mensahe niya. Yung bago lumapag yung eroplano na sinakyan niya sa Netherlands, nagbigay siya ng mensahe. Okay ako, do not worry. Ito na ito, I accept full responsibility. Kung ano man ang ginawa ng law enforcement people, including the military, ako na ang sasalo, ako na ang haharap. So, if this is my destiny, so be it. It's a long legal proceedings, but haharapin ko. So, wag na nating dagdagan pa ang problema sa gagawa pa ng ganito. Okay?
Tao rin ito, may pamilya, may nagmamahal sa kanya. Ang utos ng Panginoon, ang aral is, gawin mo sa kapwa mo ang isang bagay na gusto mong nilang gawin din sa iyo. Parang golden rule ba? Do unto others what you want others would do unto you. Or sa negative, do not do unto others. So kung ayaw mong makulata, huwag ka rin mangulata. Sana maiwasan. Okay, so mga nag-comments. Basahin natin mga nag-comments. Japana Jessa, tagam ka. Tagam. Gloria de la Torre, Diwata Heartbeat to the rescue. Mary Victoria Gabiosa, learn your lesson, boy. O yon, ang lesson doon, may karapatan tayo, freedom of expression din yun eh. Talagang divided na ang country natin ngayon. May pro Marcos, may pro Duterte. Nagkahati-hati na tayo. So, freedom of expression, pwede mong ipalabas na, yes, I love BBM. Pwede. Kailangan piliin mo yung lugar, pagkakataon, huwag mong isabay doon sa nagdadalamhati na mga Duterte supporters dahil tao lang din sila. Yung nasasaktan na sila, nalulungkot na, tapos makarinig pa ng gano'n na I love BBM sa malapit. O, yun, hindi nila napigilan yung bugso ng galit ng damdamin. So, yun ang lesson learned doon sa tao na maka-BBM. Lesson learned din sa ating mga Duterte supporters. Huwag padadala sa emosyon. Kasi pwede kang kasuhan yan. Anong kaso na yan? Maltreatment o physical injuries. Makukulong ka, maharap ka sa husgado, mahirap. So, sana hindi na ito maulit pa. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging pakikinig sa ating channel. Nakakatulong kayo sa Tribong Talaandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito, namimigay tayo ng assistance sa tribo, Yero at Paco para ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay, livelihood assistance sa ngayon. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Libre ang seedlings, abono, lahat ng pangangailangan nila. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Nandito na po kami sa aming taniman na saging lakatan. Mag-aabono po kami. Yan na po ang aming taniman. So, malaki na ito nung una naming tinanim. So, mayroon itong pangkalawa naming tanim na saging lakatan. At pangkatatlo. Yan po ang una. At mayroon pang iba naming tanim. So, maayos ito. At maganda ang tubo ng aming saging. Ito, nag-aabono kami ng... Anong abono, sir, ang inabono mo? Ammonium o complete. Ammonium at complete. So, ito na po. Para itong mataba pa ang aming tanim na saging lakatan. So, sa 2 semana, mag-aabono kami. Sa 1 buwan, kadalawa kami po mag-aabono para ito mas madali pang makabunga ng aming mga saging. So ito na po ang pangalawa naming taniman na saging lakatan. 100 ito. So, ito nag-aabono kami. 100 lahat na tinanim namin yung pangkalawa. Nung una, 40 ito na tanim namin. So, 140. So, mayroon pa itong iba
na pangkatatlo na tanim namin na saging lakatan. So ito makikita ito sa video ng aming taniman. Ito malinis para ito mas maganda pa ang tubo ng aming saging. Mas madali ito magmunga. So sa isang buwan, kadalawa kami po mag-aabono. Ito po ang aming saging. Malinis ito. Kasi kailangan ng saging lakatan na malinis para ito mas mataba pa at maganda pa ang tubo. So yun na po ang pangkatatlo naming taniman na saging lakatan. So ito malinis at nag-aabono po ang kanyang asawa. So ito po 100 ito lahat ng pangkatatlo naming taniman. So kuan ito mataba. 240 lahat na tanim namin na saging lakatan. So magandang araw po sa nanonood ng video.